Kapansin-pansin ang kaligayahan ng taong umiibig. Matapos maranasan ang pag-ibig ng Diyos, naramdaman agad ni Elizabeth ang presensya ng Diyos kay Maria. Ang dalawang babaeng ito ay minamahal at nagmamahal sa Diyos. Itinuturo sa atin ng dalawang babaeng ito na ang pagmamahal ay di lamang pagiging masaya, kaakibat nito ang pagbabahagi ng kagalakan ng pag-ibig. Lumago rin nawa tayo sa pag-ibig at ibahagi ang kagalakang hatid nito sa ating kapwa. Tumayo po ang lahat. Sa
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Glory
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birheng Maria at pakundangan sa Kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tulad ng isang dalagang nagagalak sa pagdalaw ng kaniyang kasintahan, nararapat din nagalak ang bayan ng Diyos sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulot tinatahak upang ako'y makinig. Ito ang aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tignat na mumukadkad na. Ito na ang mga panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy umuhuni, kumakanta. Iyong mga bungang igos ay hinugnang para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo namang aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika't ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang aking ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alipat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang maril. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukalan ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Dahilan sa Kanya'y kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Tumayo po ang lahat. Emmanuel na hari namin, halina't kami sa gipin at utos mo'y tutuparin.
Panalangin sa pagsisindi ng kandila ng Adyento. Ama ng liwanag, buong kagalakan naming hinihintay ang pagdating ng iyong anak, ang aming manunubos. Siya ang nagbibigay ng pag-asa, galak, kapayapaan at pagmamahal sa aming mga puso at kalooban, at ang pumapawi sa dilim ng kasalanan. Ibuhos mo sa amin ang iyong pagpapala habang sinisindihan namin ang kandilang ito. Ang liwanag nawa nito ay maging tanda ng kaningningan ni Kristo sa aming buhay, na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ebanghelyo po natin ngayon, si Maria ay nagmamadaling bumisita sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Kung natatandaan po natin sa ebanghelyo natin kahapon, ibinalita ng anghel na magiging ina ng Diyos si Maria. At bilang pruweba o patunay na walang imposible sa Diyos, sinabi kahapon ng anghel kay Maria na ang pinsan niyang si Elizabeth, isang matanda at baog na nanay, ay 6 na buwan nang nagdadalang tao. Kaya nga pagkarinig nito ni Maria, nagmadali siyang pumunta sa Judea. Father, gaano po kalayo ang distansya magmula Nazareth, kung nasaan si Maria, papuntang Judea, kung nasaan ang bahay nila Elizabeth? Approximately po 80 milya, 80 miles. Kung i-convert natin into kilometers, siguro mga 134 kilometers. Ganun po siya kalayo. Kapag nakatirik ang araw, sobrang init. Kapag gabi, sobrang lamig naman. Hindi po patag yung lupa.
mga burol. Nag-iisa lang siyang maglalakad, babae pa siya. Wala pang masakyan noon na tricycle o motor. Kung meron ka mang pag-aaring donkey, may sinasabi ka sa buhay. Pero alam natin sila Maria, hindi ganon kaganda ang estado sa buhay. At higit sa lahat, nagdadalang tao na rin siya nung pumunta siya sa kanyang pinsan. Ang tanong natin, Father, ano po yung nagtulak kay Maria para matapos nga ang malayo at mahirap na paglalakbay para lang mabisita yung kanyang pinsan? Visitation. Parang ang buhay po ng tao. Life is full of visitations. Napakaraming pagbisita ang ginagawa at nais nating gawin. Yung mga may sakit, minsan binibisita nila yung araw na kung saan wala na silang nararamdaman. Yung mga magulang, binibisita nila yung panahon na una. Napakahalaga po na dapat ang tao magkaroon ng proper motivation. Ano ba yung magmo-motivate sa iyo para magpatuloy sa buhay? Si Maria, maliwanag sa kanya na gusto niyang bisitahin ng kanyang pinsan kasi nangangailangan ito ng tulong. Kayo, ano yung nagmo-motivate sa inyo para patuloy pa rin kayong magsumikap at lumaban sa buhay? Di ba sabi nung commercial ng isang kape, para kanino ka bumabangon? Kailangan magkaroon ka ng tamang dahilan sa lahat ng ginagawa mo. Kailangan magkaroon ka ng tamang patutunguhan bakit mo ginagawa yan. Psychologically, napakahalaga po ng motivation. Kasi kung ayaw mo yung ginagawa mo, kahit 1 kilometro lang yan, hindi ka matatapos. Tignan mo yung bata. Sabihin mo sa kanya, maghugas ka ng plato, mamaya bibilhan kita ng Jollibee. Mabilis pa yan sa 5:00. Huhugasan yan. Pero kapag walang motivation na sumasakop sa iyo, napakahirap gumalaw. Mararamdaman mo ang pagod. Mararamdaman mo ang pagkasawa. Proper motivation. Anong pangarap ang gusto mong mabisita? Tanong, ano yung disposisyon na meron ka papunta doon? Pangalawa, selfless love. Kultura po ng mga Hudyo, sa lumang tipan pa, ang mga hari, never po silang bababa sa kanilang trono para bumisita sa kanilang mga nasasakupan. Diba sinasabi nga nila, ang utos ng hari hindi mababali. Kung meron kang gusto sa kanila, kung nais mo silang makita, ikaw yung pumunta, hindi sila yung pupunta sa'yo. Pero sa pagbisita ni Maria kay Elizabeth, dala-dala niya ang Panginoon sa kanyang sinapupunan.
Diyos. Ang Diyos mismo yung bumisita sa ordinaryong tao. Yung mga hari, napakahirap para sa kanila na bumaba sa kanilang trono. Pero si Maria, inilapit niya ang kanyang anak sa tao. Di ba tinatawag nga itong pinakamahaba at pinakaunang prosesyon na nangyari sa kasaysayan ng tao? Nadala-dala ni Maria ang kanyang anak habang naglalakad, waribagang nagpo-prosesyon sila. Pinapakita rin nito kung ano yung magiging misyon ni Kristo. Siya yung nagpakababa. Sa dinami-rami ng ipinadala ng Diyos Ama para maituwid at maibalik ang tao sa Kanya, hindi nila pinaniwalaan, sinaktan at pinatay nila ang mga ito. Kaya sa bandang huli ang pinadala ng Panginoon, ang Ama, ang Kanyang buktong na anak. Ang Diyos ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Pinapakita na niya kung ano yung magiging misyon niya. Kaya nga, di ba, siya mismo yung naghugas ng paa ng kanyang mga apostoles. Selfless love. Pwede namang isipin ni Maria, buntis ka, buntis din ako, alagaan mo yung sarili mo, aalagaan ko yung sarili ko. Patas. Pero hindi. Hindi siya nakontento na iniisip niyang ang pinsan niya matanda na, hindi siya maaalagaan ng kanyang asawa dahil pipi. Kaya wala siyang sinayang na segundo, nagmadali siyang magpunta doon. Dahil yung pagmamahal niya hindi makasarili. Dahil yung pagmamahal niya totoo. Selfless. Iniwan niya yung kanyang sarili. Kinalimutan niya yung kanyang sarili para sa kanyang minamahal. Diba ganito naman tayo? Bakit tayo nagpapatuloy? Kahit gaanong pagod ka na, kahit araw-araw nagsasawa ka na sa mga katrabaho mo, pero kapag maisip mo yung mga anak mo, yung pag-aaral nila, yung kinabukasan nila, sige lang, go. Minsan hindi mo na iniintindi yung sarili mo para sa kanila. Selfless love. Ito yung magpapatuloy sa iyo, magtutulak para magpatuloy sa buhay. Pangatlo, grasya po ng Panginoon. Yung nabasa ko pong quote, ang sabi niya, we do not serve in order to be blessed. We serve because we have been blessed. Yung magtutulak sa iyo para magpatuloy sa mga pagbisita mo sa buhay, ito yung mga natanggap mo ng grasya. Hindi yung mga matatanggap mo pa lang. Kagaya ninyong mga nagsiserve sa simbahan. Nagsiserve kayo hindi para basbasan kayo ng Panginoon. Nagsiserve kayo kasi binasbasan na kayo ng Panginoon at pinanghahawakan ninyo yung grasya na iyon dahilan pa bakit patuloy kayong nagsiserve. Kasi kung ang magiging motivation mo, magsiserve ka kasi babasbasan ka, kasi makatatanggap ka, kung ma-delay, kung wala kang matanggap, hindi ka na ba magpapatuloy? Kahit kayong mga magulang, nagpapatuloy kayong maglingkod sa mga anak ninyo kasi tinanggap ninyo sila bilang grasya. Whatever it takes, tuloy-tuloy kayo para sa kanila. At alam ninyo na bibigyan kayo ng Diyos, pero yung panghahawakan ko muna ngayon,
ang grasyang ibinibigay niya sa akin. Ito pong tatlo yung pwede nating maging pangtulak kahit gaano na kabigat, kahit gaano kahirap, para mabisita natin yung gusto nating puntahan. Ilang araw na lang po, magpapasko na. Kung bumisita ngayon si Maria sa kanyang pinsan, baka merong mga tao na namimiss ka na rin. Hinihintay ka. Hinahanap ang iyong presensya. Sino kaya yung pwede mong bisitahin sa mga susunod na araw? Kung bibisita ka, dalhin mo ang mga grasya na meron ka ngayon, material man yan o spiritual. Dalhin mo ang pagmamahal na walang pinipili at yung motibasyon mo na pumunta ka doon, sana maging matibay at matatag. Para ang pagbisita mo hindi isang disgrasya. Magdudulot ito ng grasya. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama upang matularan natin ang kanyang anak, siyang ating hari at daan patungo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat panalangin ating itugon, halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang iyong simbahan tungo sa katapatan, pagkamasunurin at kababaang loob, upang maging karapat-dapat kami na maging daluyan ng iyong pakikinig. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang mga lingkod bayan habang kanilang pinaglilingkuran ang aming pamayanan at ang bansa. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas mo ang aming puso, isip at kalooban, ang aming buong pagkatao, habang aming hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang aming mga yumaong mahal sa buhay, tungo sa piling mo walang hanggan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Sama natin sa ating panalangin ang pagpapasalamat at special na intention nila Mr. and Mrs. Jessie Ula at ang kanilang pamilya, Tarlac Apostolate Apong Sinang Group, Mr. and Mrs. Roel Pangan and family, Sister Marlene Lopez and family, Sister Narcisa Manalili and family, Elenita Bayangos and family, para sa pagpapasalamat sa anibersaryo ng kasal nila Ponciano at Marilyn Escoto. Prayer for guidance and protection of Maria Hannah Gwyneth Valentino, Maria Lian Gail Valentino. Panalangin para sa paggaling nila Feli Esther Quaresma, Romar Reyes, Jocelyn Ramones. At panalangin para sa kaluluwa nila Reynaldo Hoson, Sol Di Macali, Erlinda Pascual Saludares, Jose Nora and Noji Escalona, Bishop Rick Macaraeg, and Father Tirso Dakigan.
Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Ang lahat ng ito ay aming samot-dalangin sa ngalan ni Kristo magpasawalang hanggan. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. By the mystery of His blood, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay, naway pamanalin itong handog naming alay, umaharap sa iyo, nagbibigay. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you. Fruit of the vine and work of human hands, it will become for us our spiritual drink. Lord, we ask you to receive handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay, naway pamanalin itong handog naming alay, umaharap sa iyo, nagbibigay pugay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay at panalangin ngayong ang mahal na ina ng Diyos ay ginugunita upang maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito at magdulot sa amin ng tulong at kapatawaran mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ng aming mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan at maghangad tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Stay with you po. Narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. servant go in peace, for your word has been fulfilled. A child shall be born to the Virgin, and his name shall be called Emmanuel. Lord, let your servant go in peace, My own eyes have seen your salvation, which you have prepared for
be called Emmanuel. Lord, let your servant go in peace, go in peace. For your glorious word is fulfilled. Lord, let your servant go in peace, go in peace. For your glorious word is fulfilled. A light shall reveal to the nations, and the glory of your people Israel. Lord, let your servant go in peace, go in peace. For your glorious word is fulfilled. A child shall be born to the Virgin, and his name shall be called Emmanuel. Lord, let your servant go in peace, go in peace. For your glorious word is fulfilled. Lord, let your servant go in peace. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob sa pagtubos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay ika-4 na linggo ng Adbyento. Kaya yung mga anticipated mass ko mamaya sa barangay ay pagdiriwang po ng Adbyento at pang-7 araw ng simbang gabi. Bukas po dito sa parokya, yung magiging first mass po natin, itong 4:30, tapos yung pangalawang misa natin, yung 7:30 ng umaga. Wala na po tayong hapon. 2 sa umaga lang po. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.